Rhea? Fiona? Anong ginagawa mo dito? Mag-i-enroll ka? Hindi ka pa pala nakakagraduate ng college? Sa edad mong yan? Tsaka, bakit ganyan yung suot mo? Alam mo bang pribadong eskwelahan nito? Nakakahiya ka? Parang napulot sa basurahan yung suot mo. Grabe ka naman. Mukhang hindi naman ah. Tsaka, anong problema dito sa suot ko? Maayos naman to ah. Mukha kang chimay. Alam mo ba yon? Hindi ka rin pwede mag-enroll dito dahil nakakahiya ka. Tsaka tingnan mo nga yung suot mo. Ang pangit. Mukhang galing pa yata yan sa ukay-ukay. Neng! Congrats! Teka, picture tayo. Pumunta ang ate mo sa school mo, nak? Ewan ko nga dyan kay ate, Nay. Hindi naman siya ganyan sa akin eh. Lagi kayang galit sa akin yun. Lagi akong sinusungitan. Tsaka wala naman pakialam yun sa akin sa kung ano yung gawin ko sa buhay. Tapos ngayon nagulat ako, binigyan niya pa ako ng ganito. Kilala ko yung ate mo eh. Dalawa lang yung rason niyan kung bakit nagkakaganyan yung ate mo. Una, may kailangan. Pangalawa, nakagawa yan ng kasalanan. Baka may nagawang kasalanan. Nay? O anak, tingnan nyo. Ano yan? Try. Dalawa kayo? Meron po ako nunal sa mukha. Isa sa mga palatandaan. Ako din meron. Lumaki ako sa Sitio Rasana kung saan huling nakita ang anak ni Doña Katrina Laude. Napadpad naman po ako sa Maynila dahil po sa mga kumupkup po sa akin. Meron ako nitong kwintas na huling nakitang hawak-hawak ito ng anak ni Doña Katrina Laude. Meron din po ako. Kulay brown ang buhok ko, gaya ng buhok ni Doña Katrina Laude. Itim ang buhok ni Mama at hindi brown. Hindi kaya nagpapanggap lamang kayong dalawa? Dahil alam